Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, eto, matindi ito. Talagang bago dumating ang July 30, para masimulan ho ang impeachment trial ni BP Inday Sara Duterte, pagdating sa usapin ho ng politika, talagang matatawag ho nating it's getting worse, ha? O ito, alam niyo naman dati, alam niyo naman pag itong si Senador Bato de la Rosa nagplano, gumawa ng hakbang na at nagsimula at namuno sa isang hearing, pag-iimbestiga dyan sa Senado, masasabihin ho natin talagang successful at talagang may kwenta, di ba? At talagang masasabi natin hindi ho nag-aaksaya ng budget ng Senado, di ba? Talagang, kumbaga, lahat ho ng tinatalakay, pinaplano, hearing nito ni Senador Bato de la Rosa para sa pag-iimbestiga sa iba't ibang issue doon sa Senado, talagang masasabi nating may sense, di ba? Palakpakan natin. Nako, eto. Si Senador Bato de la Rosa, mga kababayan, may pinaplano hong gawing hearing dyan ho sa Senate. Alam nyo naman, nagkahimala, naduktungan ng kanyang term. Meron ho siyang pinaplano, meron ho siyang i-hearing, itatopic, iimbestigahan niya sa Senado. Basahin ho natin tong report. Inihayag ho ni Senator-elect Ronald Bato de la Rosa na kanyang paiimbestigahan sa Senado ang ginawang pagbabanta sa mga retired police officer ng mga investigador ng International Criminal Court. Kasi mga kababayan, nung nakaraan, ito si Bato de la Rosa, mayroon nung in-expose, di ho natin alam kung may katotohanan yan. Alam mo naman ito Meron daw mga ICC personnel, naka-check-in daw sa hotel sa Pasay. Baka naman nakakita ka lang ng foreigner, ICC agad na sa utak. Sa Pasay. At ito daw, umiikot-ikot at pinupuntahan yata yung mga retired police o retired officer na aktibo nung panahon ni Digong at umiiral yung programang War on Drugs at nagkaroon ho ng extrajudicial killing. Tinatakot daw ho ng mga ICC personnel itong mga retired general na ito na, pirmahan nyo na to, magsalita kayo. Or pirmahan nyo na ito para di na kayo madamay daan sa hearing sa War on Drugs extrajudicial killing. Para madiin daw si Senador Bato de la Rosa. Yun yung in-expose ni Senador Bato de la Rosa. Di natin alam kung, alam nyo naman to, may makasinungalingan ito. Bato, tatalupan ICC investigator na nagbabanta sa mga retiradong PNP executive. Magkakandak kami ng hearing, sabi ni Bato ito, magkakandak kami ng hearing at yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberanya, ay mananagot yan. Puro kayo soberanya. Pero si Digong, hinayaan naman magtayo yung China doon sa economic zone natin sa West Philippines. Ewan ko sa inyo. Soberanya kayo. Basahin natin itong buong report. Uy, Peldite. Nangyari na. Bato, tatalupan ICC investigators na nagbanta sa mga retiradong PNP executive. Inihayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kanyang paiimbestigahan sa Senado ang ginawang pagbabanta sa mga retired police officer na mga investigator ng International Criminal Court or ICC. Ibinunyag ng senador na patuloy ang misyon ng ICC sa isang hotel sa Pasay City. Kung pinwersa nila ang mga retiradong officer ng Philippine National Police na lumagda ng isang affidavit na magpapahamak sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan naman pala siya, issue Kaya pala natataranta na naman ito si Bato.
Magkakanda kami ng hearing. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberanya, ay mananagot yan, sabi ni De La Rosa. Ginawa ng senador ang revelasyon ilang araw matapos sabihin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bukas siya sa pakikipag-ayos sa pamilya Duterte. Kung sincere talaga siya sa kanyang sinasabi, ang una-una niyang gawin ay palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel dyan sa Pasay, na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila mag-sign ng affidavit at idinidiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin, yung mga pulis na pinatatawag nila ni De La Rosa. Sabi ni Senador Bato de la Rosa rito, kung sincere daw si Pangulong Bongbong sa pakikipagbati sa mga Duterte, palayasin daw yung mga ICC personnel na naka-check-in sa Pasay Hotel. Bakit papalayasin? Ikaw ang iniimbestigahan dyan. Hindi naman si BBM makikipagbati sa'yo sa mga Duterte lang. Di ba? Siguro, kung ano lang ito, kumbaga ano lang to, senaryo na pwede sabihin ni PBBM, may pagbati ako ICC sa pamilya Duterte, huwag nyo na imbestigan si Digong. Kabalikin nyo na rito. Pero yung pag-iimbestigan nyo kay Bato, tuloy nyo lang, go ahead. Hindi naman sa pamilya Duterte, Senador Bato, hindi naman sa'yo. Ano ba? Porkit retired na, powerless na, wala na sa organisasyon. Gaganunin na lang ninyo. Hindi nyo na kinukonsider yung kanyang serbisyo, yung buhay niya na kayang dinedicate niya sa Philippine National Police. Porkit ngayon retired na, takot-takutin na lang ninyo na kung hindi kayo magsasign ng affidavit, damay kayo sa kaso, ani De La Rosa. Baka naman nga siguro sinasabi ng ICC, alam naman namin hindi nyo rin kagustuhan niya, nautusan lang kayo ni PNP Chief Bato ng panahon na yon. Dahil sinusunod niya yung utos ng presidente si Digong. Kung may nalalaman kayo, pirmahan nyo itong affidavit na ito. Siguro ayaw na lang din madami ng ICC ibang pulis dahil kayo lang yata talaga ni Digong talagang promotor naman Walang sinseridad yan kung ganon ang pinakaunang gawin ng Pangulong Marcos. Dapat palayasin niya, i-deport niya ang mga ICC investigators na yan, andito ngayon na, nananakot sa ating mga kapulisan na magtestigo. Yan ang dapat niyang gawin kung siya ay sincere sa kanyang reconciliation na hinahangad at pagtatapos niya. Sabi ni Bato de la Rosa. Ay maliwanag mga kababayan na gagawa siya ng hearing pag-iimbestiga sa Senate about dito. Ano kaya kakahinat na nito? Meron kayo patutunguhan nito? Bakit ko nasabi? Alam niyo ito si Senador Bato de la Rosa, yung PDLX kuno na ginawa niyang hearing, naalala niyo? Si Jonathan Morales, yung dating uso, ngayon laos na. Yung PDLX kuno, siya nagpatawag niyan Nandun pa nga si yung isa? Yung nag-almusal lang ng nag-almusal, anong pangalan nun? Kumain lang ng kumain doon, nagchicha-chicha na, yung may bit-bit ng damit. Naka-ready na kasi alam niyang makokontempt siya. Pikoy ba yun? Yun yata Pikoy. Wala akong nangyari doon. Wala akong nakasuhan doon. Kahit pusa, aso, langgam, insekto, walang nakasuhan doon. Diyan na lang nawalang parambula. Yung ginawa niya pag-iimbestiga din sa mga pulis na lumusob doon sa kay OJC, naalala nyo? Yung nagmamakaawa siya kay General Torre na, sige, ano muna kayo? Alis muna kayo doon para mag-back to normal pumasok ng mga estudyante doon sa compound ng kay OJC. Di ba, nanindigan si General Torre. Nagpakalalaki. Hindi pumayag. Paninindigan sila, hindi sila alis doon, hindi nila nahuli si Kibuloy kasi naniniwala sila nandun. After 2 days, 3 days yata, nahuli na.
Ano nangyari doon sa hearing na yun? Senador Bato? Wala na rin. Walang mga nangyari sa hearing nito. Nag-aaksaya lang ng pondo ng Senado, budget. Ito, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Sa pahiring-hiring niya. Itong hearing lang naman to para sa sarili niya. Para mabakuran niya ang sarili niya dyan. So, abangan natin kung may mangyayari ho rito or makakapag-chicha, makakapag-almusal na naman yung mga guest dyan. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po. Bye-bye.